Pinatitigil na ang impeachment ni VP Sara. Ayan na nga. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Itigil ang impeachment. Ayun. Just in, isang grupo ng mga abogado mula Mindanao ay formal nang naghain ng petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan nila Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Delgra, Attorney James Reserva, Attorney Hilary Olga Reserva ang petisyong humihiling sa korte na Ang daming abogado, no? Ayan, no? Siyan, pinapatigil na yung impeachment kay VP Sara, no? Eh, dapat naman talaga itigil na yan. Kasi talagang wala naman tayong kahihinatnan sa ganyan, eh. Di ba? Kung puro ganyan lang, puro ganyan impeachment, mamtakin nyo, ang dami nang nangyayari sa bansa natin ngayon. No, hindi lang yan ang nagiging problema natin. Ang dami nating problemang dapat solusyonan. Kaso nga lang, yung problema na yan ang tinututukan nyo. Sino lang ba ang may problema dyan kay VP Sara at sa mga Duterte? Di ba? Sila lang, yung mga nagrereklamo sa mga Duterte. Pero yung taong bayan, wala namang beef kay VP Sara. Di ba? Pag na-impeach ba si VP Sara, magiging credits ba sa amin lahat yun? Kapag na-impeach ba si VP Sara, uunlad ba yung bansa natin? Kapag na-impeach ba si VP Sara, magmumura na yung bilihin? Kapag na-impeach ba si VP Sara, is uunlad na ang Pilipinas? Oh. Ganun ba yon? Sana kung may magandang pupuntahan yung impeachment na yan. 'Di ba? At kung sana yung i-impeach yung tao is talagang ka-impeach. Ang problema kasi, no, wala kaming nakikitang grounds para maging ka-impeachable si VP Sara. Ang taong bayan nga hindi naman nagsasalita o nagrereklamo laban kay VP Sara. Kung siguro may nagrereklamo, yung mga antay lang naman yun. Wala naman tayong magagawa sa mga ganun. May mga kanya-kanya tayong sinusuportahan. Diba? Wala tayong magagawa. Gusto nilang ma-impeach si VP Sara? Di ma-impeach. Di sana magkaroon ng magandang resulta sa inyo yung impeachment ni VP Sara. Sana umunlad yung bansa natin at sabay-sabay tayong yumaman, hindi lang sila. Palabas ng temporary restraining order upang pigilan ang pagpapatuloy ng impeachment. Kasama sa mga pumirma sa petisyon ang ilang konsehal ng Davao City. Pati na rin ang mga political vlogger na sina Darwin Salcedo, Lord Byron Cristobal at Lord Oliver Raymond Cristobal na matagal nang kilalang taga-suporta ng pamilyang Duterte. Wala pang opisyal na tugon ang Korte Suprema sa naturang petisyon. Ngunit inaasahang magiging mainit ang labanan sa pagitan ng mga taga-suporta at kritiko ng Vice Presidente sa mga darating na araw. Sa ngayon pa nga lang talagang nagiging mainit na yung labanan. 'Di ba? Sa mga taga-suporta at hindi taga-suporta, no? Naglalaban-laban na yan, nagtatalo-talo na. So dapat naman talaga is kinikilusan na yan. 'Di ba? Tama lang yung ginagawa ng mga attorney, no? Dapat lumaban, ipaglaban kung ano yung tama, kung ano yung 'di ba? Syempre hindi naman basta-basta ganun lang 'yun na ipapa-impeach si VP Sara ng mga tao na gusto o naghahangad ng posisyon sa ating bansa. 'Di ba? Kailangan kung may mauupo sa atin, kung may mauupo sa kanila pala, atin tuloy, kala mo uupo ako. Kung may mauupo sa kanila is yung karapat-dapat talaga. No, yung karapat-dapat at talagang yung alam natin na may maitutulong sa taong bayan. Yung taong may maitutulong sa taong bayan, ayaw nilang paupuin. Kasi alam nila, hindi sila makakaporma doon. No?
Wherefore, in view of the foregoing submissions, it is respectfully prayed that this honorable court that immediately upon the filing of the petition issue a temporary restraining order and the writ of preliminary injunction directing the Senate of the Philippines to cease and desist from conducting impeachment proceedings based on the defective articles of impeachment, declare the articles of impeachment null and void for failure to meet constitutional requirements on verification and proper initiation of impeachment proceedings, and for failure to accord due process to Vice President Sara Duterte prior to the filing with the Senate of the defective articles of impeachment and are for malicious non-action of not one but 3 prior impeachment complaints in order to bar the application of the Francisco ruling, which would have prevented the filing of the subject fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Grant a writ of prohibition permanently enjoining the Senate from proceeding with an invalid impeachment complaint and issue such order reliefs as may be just and equitable under the circumstances. Dito lalabas na talagang unconstitutional at talagang minadali nila ang pagkakapasa ng impeachment complaint ni Vice President Sara. Talaga naman kasing mamadaliin nila yun eh. 'Di ba? Mamadaliin nila 'yan. Kasi, 'di ba? Ito lang yung pagkakataon nila para makaporma sila. Ang ibig ko sabihin, ito lang yung pagkakataon para makaporma sila. Siyempre, ano ba naman ngayon? 'Di ba? Sino ba? No, yung mga nakaupo ngayon, 'di ba? Alam naman natin na merong hidwaan na nangyayari, 'di ba? Sa mga Duterte at sa nakaupo ngayon. So, siyempre, yung mga taong galit sa mga Duterte, isasamantalihin nila yung pagkakataon. 'Di ba? Yung pagkakataon na talagang ilakad nila yung impeachment ni VP Sara. Lalong-lalo na wala nang pag-asa sa ICC yung mga reklamo nila dahil wala na. Wala na yung ICC. Out na sa picture yan. Wala na sa usapan yan. So ito na lang talaga yung natatanging alas na hawak-hawak nila is yung impeachment na lang. Ngayon, kung sasablay pa sila dito, 'di ba? Alam na nila kung ano yung mangyayari sa kanila once na si VP Sara ay makapasok hanggang 2028. Yun yung kinatatakutan nila. Kaya habang maaga pa lang is tinatrabaho na. 'Di ba? Ganyan na yung nangyayari. Kailangan madaliin na natin 'yan. 'Di ba? Hindi sila nagmamadali para matanggal ang Vice President kasi dahil sa mga kaso na isinasampa nila kay VP Sara. Hindi 'yun. Binamadali nila yung impeachment na 'yan para matanggal si VP Sara sa pwesto dahil natatakot sila na umabot pa yan hanggang 2028. Dahil kapag umabot yan, sinabi ko nga kanina, alam na nila kung ano yung magiging kapalaran nila. 'Di ba? Alam nila kung ano yung magiging balik sa kanila niyan. Samantala hindi makamove on ang mga loyalista na fake news daw ang pinapakalat ng mga DDS na wala daw kumakaway kay BBM. Ano ito? Pinakitaan na kayo ng video at ebidensya, fake news pa rin. Kaya't ang DDS na ito na si Tagabukid ay lalo pang inasar ang mga loyalista. Narito ang full video, panoorin natin. O mga anti-Duterte, bakit hanggang ngayon hindi pa rin kayo makamove on? Bakit galit na galit pa rin kayo sa nakaraang rally? Bakit hindi nyo magawang tanggapin na walang kusang lumapit o kumaway man lang nung kumaway ang presidente? Ayan, syempre bago natin simulan ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na panonoorin natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Tagabukid. Ayan, syempre supportahan din natin yan si Tagabukid, ipagpatuloy natin. Ibang-iba at kabaliktaran ang mga nangyayari nung kapanahunan ni President Duterte. Malayo pa si Tatay Digong, dinudugok ng mga tao, hinahabol niya yakap dahil isang magaling na presidente. At ano pa yung mga issue nyo? Mukhang pera at wala ng mga makain ng mga DDS na dumalo? Sure ba kayo? Isipin nyo ha, free ride, pinangakuan ng free food. May 300 per head, may 500 per head, at may 1,000 per head. Free concert pa ni Andrew E. Sino ba ang hindi sasama? Sige daw, Bi.
Ultimo nga ako na content creator ng mga Duterte, nag-advise ako sa mga DDS na dumalo sa rally. Kasi kapag namigay sila ng ayuda at pera, sila din ang makakabenepisyo dyan sa rally. Pero ang nangyari, kagaya nung una, budol pa rin. Yun na talaga yung ano, no, salitang tumatak sa lahat yung budol. Ang sakit kasi talaga nung nangyari. No, lahat ng mga pangako, lahat ng mga ano napakinggan natin nung eleksyon ng 2022, halos hindi natin naramdaman. 'Di ba? Yung nakita na yung naririnig natin na 'di ba, yung nakikita natin sa kanila na magiging solid ang president at vice president, wala, hindi rin nangyari. 'Di ba? Mas naging solid pa yung mga kaaway, naging kabati. No? Tapos yung tunay na kakampi, yun ang tinanggal. Yun ang inalis at gustong maalis. Nako. Lahat ng pangako binitaw pero walang pakain. Walang painom at ayaw palabasin. Kasi baka yun nga yung nireaksyon na natin, no? Walang pakain, ayaw palabasin, yung mga umattend daw ng rally, pero sinasabi nung iba, no, na fake news daw yun, hindi daw totoo yun na nangyari. Syempre, may mga kanya-kanyang depensa naman talaga tayo sa mga sarili natin. Naiintindihan ko na yun, yung mga nagko-komento na ganun. Pero siguro naman, hindi naman tanga-tanga yung mga tao na nakasaksi ng mga ganong pangyayari para sa akin. No? Ngayon, wala kayong pakialam kung ano sabihin nyo. 'Di ba? Pero kung may mga ganon talaga na senaryong nangyari, na talagang nagutom yung mga tao at talagang wala pa rin, hindi pa rin natupad yung pangako, is mali yun. 'Di ba? Ngayon, kung talagang magkakaroon ka ng rally, kung ano talaga yung pinangako sa mga tao, 'di ba, para suportahan ka, 'di ba? Kaya ka nagkakaroon ng ganyan, kaya mo sila tinitipon eh. Dahil para suportahan ka tapos pababayaan lang sila ng ganun. 'Di ba? Mantakin mo, imbis na natulog na lang sila sa bahay, lumaki pa sila. 'Di ba? At kung nasa bahay lang sila, nakakain pa sila sa tamang oras. 'Di ba? Syempre, kapag may pangakong ganyan sa hirap ng buhay ngayon, kung may pinangakong mga ganong bigay, 'di ba? Is pupunta ka talaga. 'Di ba? Practical na lang tayo sa hirap ng buhay ngayon eh. Aatin ka talaga sa mga ganon. 'Di ba? Pero kung ganun lang yung magiging resulta, no? Sana talaga natulog na lang sila sa bahay at sana lumaki pa sila nun. 'Di ba? Ian lahat at wala ng audience ang mga magagaling. Bagong Pilipinas daw, pero lumang mga kandidato. Diyan pa lang magtataka na kayo. Eto na. Nakita ko nga yun di ba? Sinasabi mga bagong Pilipinas, pero luma yung mga kandidato, no? Para sa akin kasi, no, mas maganda siguro kung bumoto naman ng bagong muka, 'di ba? Yung magiging bago naman yung masusubukan natin. Kasi yung mga yan is para sa akin subok na kasi yan eh. Ibig ko sabihin, may tumatak ba sa kanila na ginawa nila? Kasi para sa akin ang karapat dapat talaga iboto, no, lalong-lalo sa pagiging senador, is yung meron talaga siyang naitatak sa mga Pilipino. Yung talagang isa siyang politiko talaga na hindi makakalimutan. Hindi yung makakalimutan sa ginagawang kabulastugan, ha? Yung hindi makakalimutan sa pagtulong sa mga Pilipino. Yung talagang may maiaambag talaga siya sa mga Pilipino. 'Di ba? Sa mga taong bayan. Kasi yung iba dun parang wala naman tayong nakikita sa kanilang ginagawa eh. 'Di ba gano? Halos nandudol na sila, senador. Ayun yung pangalan nila, senador ka. Pero walang impact. 'Di ba walang impact? Parang nagre-rely lang tayo sa pangalan nila. Mas gusto ang gusto ko kasi, yung senador na alam ko na may maiaambag dito sa bansa natin, yung may maitutulong. 'Di ba? Hindi yung magiging palamuti lang sa Senado. Para sa akin, mas gusto ko na pumili ng mga bago. 'Di ba? Bago naman. Eto kasi si Senator Bongo, no? Hindi naman siya dahil sinasabi, syempre, kakampi ka sa mga Duterte, kakampihan mo yan hindi. Alam nyo si Senator Bongo subok na subok talaga. 'Di ba? Yung malasakit center niya. Halos kahit yun na lang ang pagbasihan natin. Ang dami-daming tao ang natulungan ng malasakit center niya. Isa na din kami doon. 'Di ba? Ilang beses may na-ospital sa amin. 'Di ba? Ilang beses na 'yon. Pero talagang wala kaming binabayaran sa ospital kapag pinapadaan namin sa malasakit. 'Di ba? Ang laki ng mga nagiging bill pero nagiging zero bill
Ang laki nung naitutulong ng Malasakit Center. Sasabihin naman ng iba, natural, hindi naman si Bongo ang ano niyan eh. 'Di ba? Ano ni PRRD yan? Eh, kaya nga 'di ba? Ang ganda ng programa ni PRRD tsaka ang ganda ng programa ni Bongo. 'Di ba? Ang laki nang naitulong sa mga Pilipino. Oh, kayo diyan, lalong-lalo na yung mga antay. Siguro naman nung na-ospital kayo sa ospital at lumapit kayo sa Malasakit, siguro naging zero building kayo. 'Di ba? Para sa akin, yun lang ang tignan ko eh. Kay Senator Bongo, is ang laki nang naitulong. Yun yung mga karapat-dapat talaga na maupo uli. 'Di ba? Si Senator Bato, 'di ba? Nakikita natin ang mga gumagalaw, no? Siguro meron din siguro sa diyan na parang wala talaga. 'Di ba? Kasi syempre sa eleksyon, ipapakita nila na masipag, gano'n. Pero di naman natin. Ano sa ito? Si Kong Marcoleta. Di ba nakikita naman natin si Kong Marcoleta talagang pinaglalaban lahat ng karapatan. Di ba sa Meralco pa lang eh. Di ba? Ang dami-dami niyang inaano. Di ba pinaglalaban. Oh, marami pa tayong pagpipilian. Huwag kayong magfo-focus doon sa mga taong kilala lang yung pangalan dahil artista, dahil popular, dahil sikat. Diyan tayo napapahamak eh. Na nga mga kababayan, may nag-comment sa content ko. Wala akong intensyon na ipahiya ito. Pero sa totoo lang naaawa ako sa mga taong ganito. Yung ganito ang klase ng pag-iisip. At ganito lang ang klase ng pagkakaintindi. Sabi niya pa gawain ni Digonio ang maghakot, ipunas niyo naman kay BBM. O sige nga Killer Smile, since nasa social media ka na, cite one event or one specific situation na naghakot ang mga Duterte ng tao para sa audience nila. Magbigay ka ng naghakot? Parang wala akong nababalita ang naghahakot ang mga Duterte. Kasi kung naghahakot ng mga audience ang mga Duterte, isa din yan sa pwedeng ipanglaban sa kanila. Bakit wala kang nagrereklamo sa inyo na naghahakot ng mga audience ang Duterte? No? Sa mga vlogger nga, wala silang binabayaran eh. 'Di ba? Halos kusang loob lang ng mga vlogger yung pagtulong na ginagawa sa mga Duterte. Diyan pa kaya sa mga audience? At saka bakit sila hahakot? Alam naman ng mga Duterte sa sarili nila na meron pa ring mga taong nagmamahal sa kanila. Nararamdaman nila yon. Kasi nararamdaman nila na meron pa ring mga tao na pinaglalaban si VP Sara hanggang ngayon. O, bakit ba naiinis ang Kongreso sa mga vlogger? 'Di ba kaya pinapatawag? O, dahil alam nila na meron pa ding mga ganong tao na patuloy pa ring sumusuporta at sumisimpatya sa kung anong nagawa ng mga Duterte at pinaglalaban ng mga Duterte. 'Di ba? Nararamdaman nila eh. Nararamdaman nila na malakas pa rin, ganun pa rin. No? Kaya sinasabi ng iba, mahina na yan. Hindi natin masasabi yan, mga toy. 'Di ba? Bakit hindi natin subukan sa susunod na eleksyon? Bakit hindi nila patakbuhin si VP Sarang presidente? No, patakbuhin nila sa vice presidential para malaman natin kung talagang mahina na talaga ang mga Duterte. No, dito pa lang siguro sa Senado, no, itong eleksyon na to. Huwag lang magkakadayaan ha. Malalaman natin kung malakas pa rin yung Duterte power. No, although syempre yung iba talaga is walang tiwala sa mga bago. Pero ako yung nagsasabi sa inyo na sana bigyan nyo ng pagkakataon yung mga bago naman. No, yung mga bago naman. Pero kung may mga luma kayong iboboto, siguraduhin nyo yung mga lumang yon may magandang nagawa, no, at naiwan sa ating lahat, no, na maayos. 'Di ba? Yung nakatulong sa atin. Dapat ganun. Artikulo o magbigay ka ng video. Pangalawa sa sinabi mo, mata ko ba ang sumakit? O yung mata nyo kasi baluarte ni Digonio pero rally niya nilangaw, ang rally ni PBBM dinumog. Matanong nga kita Killer Smile, nagbabasa ka ba talaga? O nakikimarites ka? Prove ko sa'yo ha. Sabi mo baluarte ni Digong ang hindi dinumog yung rally. Ang ibig sabihin niya dito mga kababayan, yung naganap na event ng PDP. Ano nga ba ginanap yung event ng PDP? Parang ano yun? Mismo dyan sa San Juan City. Saan nga ba yung San Juan City? O ayan sa no, City o San Juan, National Capital Region. Manila, Baluarte ba yan ni Digong? Hindi. Ang baluarte ni Digong Davao at si Baste ang mayor doon. Si Francis Zamora naman ang mayor ng San Juan ngayon. Balik tayo dito sa sinabi mo. Nilangaw ba talaga ang rally ni Digong? Saan nga ba ginanap sa San Juan City yung event ng PDP? According to ABS-CBN
venues, Club Filipino in Green Hills, San Juan City. Ang tanong, gaano ba kalaki yung venue? Based Oo, dyan ginanap yun. So kung hinahanapan nila na dadagsain yan, syempre, hindi mo madadagsa kung ganyan o ganyan ang itsura, ganyan klase. Parang pili lang yung mga pupunta dyan. 'Di ba? O sige, sabihan na nila yan, hindi dinubog. No? Kasi utak na lang pagaganahin nila sa ganyan eh. 'Di ba? Sino ba naman magsisiksikan yung mga tao diyan? Syempre, kung may pupunta diyan sa event na yan, ispiling-pili lang. 'Di ba? Yung mga imbitado lang talaga. No? Pero malalaman pa rin natin 'yan kapag nagkaroon ng rally talaga. No? Yung rally talaga, no? Na talagang sa mga gaganapin sa mga covered court, hindi. Yung mga talagang mga malalaking lugar, 'yan. Doon kayo magsalita. 'Di ba? Na mahina na yung mga Duterte, yung talagang walang sumusuporta. Pero kung yan lang ang pagbabasihan nyo, yung naganap na ng PDP, no, na ganyang kaliit ang venue, huwag nyong hanapin muna na maraming pupunta. 'Di ba? Alam nga namang magpuntahan lahat dyan, yung iba nasa bubong. may research na sa 6,700 square meters lang ang laki. Yung hall niya, ganyan lang karami ang capacity. Matatawag ba yan na rally? Pero mga kababayan, kahit ganyan lang karami sa physical, grabe naman sa online. Killer Smile, dinumog ba talaga ng tao ang rally ni PBBM? Based sa mga nanood, sa online mismo, 29.6 thousand views lang kay BBM. Habang yung sinasabi mong nilangaw, 1.4 million views sa online. Ako, laki ng diferensya ha. Parang Itbulaga lang na tunay laban sa Itbulaga na peke. 'Di ba? Kita nyo, 1.4 million views laban sa 29.6 views. Ay Mariosep. 'Di ba? Ang layo ng pagitan. No? O, sige, pagbigyan na natin sila na mahina na yung mga Duterte. Sige. Okay na 'yon. No? Kaya next time, magsiyasak ka naman. Huwag natin masyadong ipairal ang kamangmangan. Ayon at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre, credits kay Tagabukid. Ayan yung binigyan natin ng reaksyon. Ayan na mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.